and anointed na pagpupuri sa Panginoon. Before po tayo mag-start, introduce ko po sarili ko sa mga hindi pa nakakakilala sa online. Ako po si Sister Beth, ang asawa po ng ating kapatid na si Brother Glenn, at saka nanay, nanay po ng dalawang blessed na anak, si Amaya and si Eliana. Hallelujah, hallelujah. Binabati ko din po yung mga nanonood sa atin online. Salamat po for joining us. And I hope po you will be blessed. Hallelujah, in the name of Jesus. Tayo po muna ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa akin, Father God. Lord, I acknowledge, Father God, na apart from you, sabi nga ni Pastor Eugene kanina, I cannot do anything, oh Lord God. But Lord, ako'y tumatayo dito, Lord God, Lord God, through the help of the Holy Spirit, oh Lord God, to, Lord God, share your word, your word, oh Lord God, the truth. Hallelujah, hallelujah. Lord, itago mo ako, Panginoon, sa likod ng iyong banal na krus at ikaw ang mangusap sa bawat na nakikinig in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat muli, oh Lord God, sa opportunity, oh Lord God, na binigay mo sa akin na ikaw ay papurihan, na ibahagi ang iyong salita, Panginoon, sa lahat po, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Nung nakaraang buwan po, I thank you, Brother Mark. Hallelujah. Nung nakaraang buwan po, ang pinag-usapan po natin ay about love. Sabi po ni Brother Jemark, Brother Jemark, tama na po yung pagkakasabi ko. Brother Jemark, sabi, what love is this? At saka yung sumunod po si Pastor Alex Pases, the love of Jesus Christ. And nung nakaraan pong linggo, ang ibinahagi po sa atin ng ating mahal na Pastor Eugene, real love serves. And ngayong linggo po, ngayong araw, pag-uusapan po ulit natin ang is about love. Pero, ang klase ng pagmamahal na ito ng Panginoon sa atin, minsan ayaw natin. Parang hindi siya pleasant. Hindi siya kaaya-aya, sabihin nila. And madalas po, ito po ay nane-neglect ng tao. Kasi po nga po ayaw natin dito. Sino pong may guess na kung ano topic natin for today? May premyo. Hindi ka ba? Ang topic po natin, ang pag-uusapan po natin today, makikita sa Book of Hebrews. So meron na po ba kayong idea? Wala pa rin po. So ang pag-uusapan po natin is in the Book of Hebrews, chapter 12, verses 5 to 13. Ang title po natin is Discipline, a Proof of God's Love. Hallelujah. As we go through this passage po in the Bible, we will learn three things. When does God discipline us? The reason or purpose of God's discipline, our response to God's divine discipline. Hallelujah. And hopefully po, by the end of this service, magkaroon po tayo ng ibang attitude towards yung ating mga problema, yung mga sufferings, yung mga pinagdadaanan natin, yung mga trials. And magkaroon po tayo ng deep understanding how God loves in spite of the troubles that we go through. Amen? Naalala ko po nung bata po tayo, we hate our parents when they discipline us. Amen? Sino po ba ditong gustong napapalo? Wala naman po, di ba? So, ganun din po. Dito sa ating text sa NIV, ang ginapit po, punta po tayo verses 5 and 6. And sabi po dito, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not make light. Do not make light. Wag po daw po nating baliwalahin ang Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Because the Lord disciplines the one He loves and chastens everyone He accepts as His son.
Hallelujah. Dito nga po sa NIV po ito, medyo light yung pagkakasabi. Kasi chastens ang word na ginamit. Pero kung titignan po natin sa King James Version, ang pagkakasabi po ay scourges ba tama? So ayun, parang ang meaning nun is parang literal na to whip. Ayun po ang sabi dito. Kagaya nga po ng sinabi ko, ayaw po natin ng discipline noong tayo ay mga bata. Kahit ngayon po na malalaki na tayo, minsan we don't like it. Amen? Kasi ang disiplina po masakit. May mga anak po ba tayo? May mga anak naman po tayo lahat dito. Amen? Maliban kay Sister Precious and kay sa ating mga singles. Wala naman pong mga anak na pag halimbawa si Mateo, lalapit kay Pastor Alexis, sasabihin niya, Dad, I punch Ate Samantha. You have to discipline me. Wala naman pong ganun sa mga bata. And ang katotohanan po, pag nagkamali ang bata, tinatago pa nga. Amen? Or huli na, di-deny mo pa. Pero kay Lord po, wala po tayong ligtas. Lahat po kita niya. Amen? Hindi po tayo makakapagsinungaling sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. In general po, we don't like pain, difficulties, struggles, but these are necessary for our growth as Christians. These things are tools that God utilizes to correct, train, and these pains, trials, and struggles, kaya na po sinabi ko, whatever we call it, are brought upon us by the choices that we made. Amen? Amen. And as painful as and unpleasant it is for a child, for us parents too, hindi siya pleasant. It's very uncomfortable when we discipline our children. But the truth is, raising children involves great discipline. The enforcement of discipline is actually, kagaya nga po dito, evidence of our love sa ating mga anak. Sakop po ng pagmamahal ang disiplina. Nakita naman po natin dito, sino daw po ang mga dinidisiplina ng Panginoon? The one He loves. Amen? And everyone He accepts as His son. Malinaw po iyan. God's discipline comes when we already belong to the family of God. And that is when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Sabi nga ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The first sentence po dito sa verse 5, the author is giving a reminder sa recipient ng letter na ito. Sabi, have you completely forgotten? So sila po ay nakakalimot. And madalas, ganun din po tayo, nakakalimot. Amen? Siguro po kaya sinabi po ng author nung letter na ito, nung librong ito, na yung pagpapaalala niya, siguro po yung mga tao na kanyang sinusulatan have been battered by a lot of trials and difficulties na parang they are starting to drift away from the faith. Amen? Pero ito nga, nire-remind sila of how God loves them through the discipline. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, tayo ngayon, may mga pinagdadaanan pa po natin, po tayo, it is a reminder for us, na huwag ho tayong mag-give up, huwag ho tayong malungkot, malumbay, kasi po, tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon kasi mahal niya tayo. Amen? Tsaka ito dito, yung verses 5 and 6, yung may akda nitong sulat na ito, sa Hebrews po hindi po nila alam. Sabi po ng iba, si Apostle Paul, pero wala yung greetings or salutation madalas ni Apostle Paul sa kanyang unang bahagi ng kanyang mga sulat. Amen? Dito po sa verse 5 and 6, kinote po niya yung sa Old Testament, sa Proverbs 3:11-12. Sabi po dito, my son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest His correction.
For whom the Lord loves, He corrects, just as a father, the son in whom He delights. Uh, we address God as a father. We all know that. Amen? Sabi nga natin, Abba, when we pray, we say, Abba, Father. And we know the characteristic of God, no? Very loving, compassionate. And we know yung sacrifice na ginawa ni Jesus on the cross for us. Amen? Nung few weeks back, nabanggit po yun ni Sister Casey, the amazing grace. Ayan po. Yung ginawa nga po ni Jesus Christ, sabi sa 2 Corinthians, For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. We also know that throughout the Bible, a lot of men and women testified on the goodness of God. Amen? Si Moses, si Job, best example si Job dito. Si lahat po, actually, mga men and women, they will testify of the goodness of God sa kanilang mga buhay. Amen? And ang masaklap nga lang po dito, alam natin, marami na pong nag-witness sa atin, mahal ka ng Lord. Ilang beses po ba natin kailangan, for God so loved the world. Amen? Pero minsan po pag dumadaan po tayo sa mga pagsubok sa buhay, Ate Marilu, ito na ang dali po nating makalimot. Parang nakakalimutan natin kung ano ang sabi ng Lord sa atin, kung sino tayo sa Kanya. Nakakalimutan po natin yun. Amen? And dito po pinapaalala gaya po ng sinabi ko, tayo po ay pinapaalalahanan. Amen. Hallelujah. Nung one time na prayer meeting po yata tayo, sabi ni Pastor Joey when you are going through tough times, parang ang hirap makita o maintindihan na mahal ka ng Lord. Pero alam po natin, gagaya nga po dito, hindi totoo yan. Mahal ho tayo ng Lord. And tayo ko po kasi ay kanyang mga anak. Wala naman pong mga magulang na hindi dinidisiplina ang mga anak. Amen? Hallelujah. Sa verses 5 and 6, the author is reminding us, and dito sa verses 7 and 8, siya naman po ay parang nagpapaliwanag. Sabi po dito, endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? So wala pong nakakaligtas, walang exception sa disiplina ng isang ama. Sabi po dito, verse 8, if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are, sabi dito, and everyone undergoes discipline, then you are legitimate. Not true sons, illegitimate sabi po dyan, not true sons and daughters at all. And then sa verse 9, sabi po dito, moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. For how much more should we submit to the Father of spirits and live? And dito sa verse 10, they discipline us for a little while as they thought best, but God disciplined us for our good in order that we may share in His holiness. Amen. Hallelujah. So, wag ho tayong magtaka na tayo ay dumadaan sa struggles at yung iba parang wala lang. Amen. Bago po kaming mga Kristiyano, may mga kaibigan po kami na hindi talaga nakakakilala kay Lord. And nung kami po ay nakakilala na kay Lord, kami po talaga isinubok. Alam ni Sister Len yan. Talagang ini-strip niya kami mag-asawa. Yung sa asawa ko, siya po ay nagtatrabaho sa construction. Alam po natin na ang construction po ay malaki ang kita. Amen? Pero nung po nakakilala na kami sa kanya, kami po ay dinisiplina niya. Kasi nung panahon po na yan, parang yung aming dependence ay nasa sa pera. Amen? So, kasi di ba pagka may pera ka, kami noon, we can pumupunta kami kung saan-saan, kumakain kung saan-saan.
Pero nung pong kami ay na kay Lord na parang sinasabi niya, anak, hindi yan ang importante sa buhay. Tignan mo ako. Yung parang, ang tawag dito, i-focus mo yung paningin mo, yung buhay, lahat ng sayo sa akin. Amen? Ganun po yung ang ginawa sa amin ng Lord. And glory to God. Hindi pa naman po tapos ang Lord sa amin. Kasi habang po tayo ay nandito, nakatayo, gumigising, nabubuhay, hindi po natatapos ang Lord sa atin. Amen? Kung lala na tayo, that means tapos na. Amen? Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. So, and ito, we talk about the father's discipline. Alala ko po yung aking tatay. Ang tatay ko ho talaga ay disciplinarian. Pag ho ang mga kapatid ko, kasi po, kami po ay 6 na magkakapatid. Hello, Father dear. Nanonood sila. So, kami po ay 6 na magkakapatid. Ako po panganay, 3 babae, 3 lalaki. Yung tatay ko po pagmamalo, talagang palo. At saka minsan po talagang sinasako sila. And habang ako po ay pinagnilay-nilayan ko po itong passage nito sa Bible, sabi ko, may problema po ko konti. Kasi ang tatay ko po, hindi po ako napalo. Sabi dito, pag mahal ka ng tatay mo, pinapalo ka, sabi ko, Lord, pang. Ako, may tanong ho ako sa inyo. Mahal niyo po ba ako? Kasi sabi dito, hindi pinapalo daw po ng magulang ang anak. Kasi mahal niya. Si papa ko po, hindi po talaga niya ako napalo. Wala po ako matandaan na yung palo niya talaga. Pero ang tatay ko naman po, yung ganun. Kabaliktaran po ng aking nanay. Ang nanay ko dapat siya yung matalak. Pero ang tatay ko po ganyan. Ganyan siya masakit po siya magsalita. Amen. And one time po, nung mga nasa early 20s ako, pinagpaalam po ako, makikifiesta po kami sa isang bayan. Ang tatay ko po, pag hindi niya kakilala yung mga anak ng mga kakilala niya magpapaalam sa akin, hindi siya papayag. Nung time na yon, nagkukuntsa-kuntsambahan na, ikaw na magpaalam yung anak ng katrabaho ng tatay ko. So pumayag siya, nakifiesta kami. And alam ko po, ang isang number 1 na rule ng tatay ko, most especially sa aming mga babae, huwag kayong uuwi ng gabi. Nung time po na yun, nagkasiyahan, nagpa-party-party po kami, nakalimutan ko, alas 5 na. Pagdating na alas 5, wala nang bus pa uwi kasi malayo pa po yun, para mga 30 minutes away ang biyahe. Probinsya po yun, madalang po ang sasakyan. Ako po yung nagkakamot na po ng ulo. Sabi ko, tara na, maghintay na tayo ng bus. So, doon kami naghihintay. Wala po, anong oras na, walang dumating na bus. So, sabi nung aking kaibigan, nanay ng kaibigan ko, dito na kayo matulog. Kasi wala na talagang bus. Sila, wala naman po silang sasakyan para kami ay ihatid. So ang nangyari, wala po akong choice. Alam nga, maglakad po ako. So nakitulog po ako doon. Pero nung gabi po na hindi po talaga ako makatulog. Kasi alam ko yung ng tatay ko. Amen? Na huwag kang uuwi ng gabi. Hindi po talaga ako nakatulog. Truly enough po, pag uwi po namin ng kaibigan ko, kababata ko, si Edward, andun na po yung tatay ko, ang layo pa, kita ko na, nanginginig na po yung tuhod ko. Tapos ang masaklap po, sabi ko dun sa kaibigan, ikaw mag-explain sa tatay ko kung anong nangyari. Abay, tinakbuhan po ako ng aking kababata. Sa takot din po niya sa tatay ko, umalis siya. So truly enough po noon, talak siya ng talak talaga. And then akala ko tapos na, binalikan niya ako. The same thing, kung ano yung litanya niya nung kaninang alas 9, nung alas 11, ganun din po litanya niya. Hindi po siya talaga, ganun po yung tatay. The same po kay Lord, dinidisiplina tayo kasi tayo po ay kanyang minamahal. Amen. So, ganun po ang nangyari sa akin, no? So, punta na po tayo dito sa aking mga points. Sabi po dito, question, when does God discipline us? When we harden our hearts to God, to God's word and instruction. Makikita po natin yan sa Psalm 95, verses 7 to 11. Hebrews chapter 3, verse 7 to 9. Kayo na lang po ang magbasa mamaya sa kanyang mga bahay. And when we refuse to heed repeated warnings
and rebuke. Sabi po sa Proverbs 29 verse 1. And makikita din po natin yan sa Jeremiah 2:30. Hallelujah. Scripture indicates circumstances in which God will discipline believers who are sinning or straying from His ways. Ayan nga po, when we harden our hearts to the instructions of our Heavenly Father. Amen? And when does God discipline us? When we go against His will sa will niya sa ating mga buhay. And God discipline us in areas na we need disciplining. God does not discipline us na walang dahilan. Amen? Kagaya na hindi sana ako napagalitan ng aking tatay kung ako ay umuwi sa bahay ng tamang oras. Hindi ako pwedeng, hindi ako pwedeng magdahilan na sabihin ko sa tatay ko, wala akong sasakyan. Kasi ang sasabihin ng tatay ko, ba't di ka umuwi ng maaga? Amen? So wala po tayong dahilan kay Lord. Amen? And we all know, yung sabi nga sa Bible, we have to honor our parents. Amen? Utos po ng Lord yan sa atin. And alam natin yung authority sa bahay. Our parents submit to God, and as children, we submit to God and to our parents. Consequence ng pagkakamali ko ay hindi ko pagsunod sa aking tatay. Amen? And ang magmula po noon, hindi na po niya ako pinayagan na lumabas. Amen. So, ganun po siya. Nakakalabas na lang po ako noon nung wala po. Nasa Maynila ako. Pero pagdating sa amin, sa San Chas, wala. Hindi na po ako pinapayagan. Kaya po ako ay late na nag-asawa. Hindi halata. Ayun po ang aking, mga kapatid ko din, bantay sarado ho kami. Amen? Hallelujah. Sabi po dito, sa ating text, dito po sa ating text, kasi may comparison po na sinabi ng may akda, yung between the discipline na binibigay sa atin ng ating earthly father and heavenly Father. Sabi po dito, they discipline us for a little while as they thought best. But God discipline us for our good in order that we may share in His holiness. Alam naman po natin, pagdating ho sa atin, yung best po natin, wala ho yung best ho na alam natin, wala hong papantay dun sa ng Lord. Amen? Hallelujah. Kasi po, po siya, very po ang ating Lord. Perfect in all His ways. Hallelujah. And, sabi po dito din ito naman po ang kung paano tayo disiplinahin ng ating mahal na Ama na nasa langit. Sabi po diyan, but God discipline us for our good in order that we may share in His holiness. Hallelujah, hallelujah. And ang example po nito, yung pagdisiplina po ng isang ama, ang ating Ama na nasa langit sa atin is, kung maano niyo po yung sa kwento ng mga Israelites. Amen? Ang po nila, they were enslaved for how many years? And then finally, God orchestrated a perfect plan para sila po ay palayain sa pagkaka-slave po na ito. Amen? And itong mga Israelites po na ito, yung sa yung way out po nila sa kanilang tawag dito, slavery, yung marami pong ginawa ang Lord. Amen? Nagbigay siya ng 10 na plagues. And they were spared. Amen? Pero and yung isa pang yung isa pang napakalaking wonders na ginawa ng Lord sa kanila, yung tatawid na sila sa dagat, nag-split into 2 upang sila lang ay makadaan. And pero po nung sila ay nandun na, yung on the way na sila dun sa promised land, ano pong ginawa nila? Nakalimutan po nila yung mga ginawa ng Lord, nag-grumble sila, nagreklamo sila. Ano pa ba? They rebel against God. Instead na pasalamatan, purihan ng Panginoon,
gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Tayo naman po ay alam ang nangyari sa story of Moses. Ang nangyari po dito dahil sa kanilang hindi pagsunod kay Lord. Pastor Eugene, correct me if I'm wrong. 11 days dapat yung journey nila through the promised land. Pero it takes them 40 years. So ganun po din ang disiplina sa atin ng Panginoon. So instead na halimbawa 11 days lang, napahaba tuloy. Amen? Nagkaroon ng, anong pong tawag doon? Delay. Delay sa kanila. Amen? At saka, pag ganito po, iba po yung yung tawag nito, punishment sa discipline. Amen? May pagkakaiba po yan. At atin po itong pag-uusapan maya-maya lamang po. Hallelujah. And another example on how God trains us. Ito po lagi po nilang sinasabi. Yung 2 great commandments, no? Love your neighbor. Pero madalas may mga parang ang hirap namang mahalin. Ang kulit-kulit nito. Ang tigas-tigas ng ulo, ayaw makinig. Amen? Masakit magsalita. Nakaka-offend paminsan-minsan. Ganyan. Parang hindi pa. Hindi. Ang hirap pong right? Parang And nakakatawa po, etong testing, pag tinetest po tayo ng Lord, hanggat hindi po natin napagtatagumpayan, paulit-ulit siya. Kagaya niyan, love your neighbor, hindi ka pa rin natuto. Sabi nga, mahalin mo. Mamaya may binigay si Lord sa'yo, mas matindi. Mas matindi yung kanyang mas matindi yung kailangang pasensya natin sa kanya. Ganun po ang ating Panginoon. Hanggat hindi natin napagtatagumpayan, at tayo po ay kanyang paulit-ulit na nire-remind. Hallelujah. And ito lalo na po yung sa ating yung love your neighbors, lalo na po sa ating mga naglilingkod sa Kanya. Amen? Kasi po nakakasalamuha po natin iba't ibang klase ng tao. Amen? And alam niyo po na kay Pastor Joey, I'm so very blessed sa buhay po ni Pastor Joey, ni Pastor Eugene, Pastor Alexis. Kasi po ang hirap po maging pastor. Parang may mga pastor ka magkakaiba, yung pinapastor ka magkakaiba yung ugali. Amen? Dito po, doon mo, kay Pastor Joey po, ko po talaga nakita yung ganitong, yung heart niya to love. Amen? Kasi parang minsan po, hindi po maano si Pastor Joey. Amen? Tahimik lang siya. Pero, mapagmahal po ng ating Pastor Joey. Napakahaba po ng kanyang pasensya sa atin. And speaking of Pastor Joey, kalimutan ko, sorry. Isay, we welcome you. Kami ay natutuwa, nagagalak na kasama ka namin ngayon. Hallelujah. Palakpakan naman po natin si Sister Isay. Salamat sa buhay mo. Hallelujah. So, now, di ba nung hindi pa po tayo Kristiyano, yun nga, mahirap magmahal, ganyan-ganyan. Ang ating pong laging is me, myself, and I. Kahit na po binago na ho tayo, alam na ho natin binago na ho tayo ng Lord. Pero lumalabas din po yun paminsan-minsan. Nagmamanifest. Lalo na po pag sabi nga po yung sa tithes and offering. Ayan, tithes and offering ho. Sabi po 10%. 10%, ang laki naman yan. Paano yung aking bills? Paano po yung aking, magpapalinis pa ako ng kuko. Magpapakulay pa po ako ng buhok. Ang sabi po dito, ang disiplina na po ng tithes and offering is to yung submit and surrender everything to Him. Na inuuna ho natin lagi siya. Kasi sabi naman po niya, I am your great provider. So wala na ho tayong alalahanin. Ang perfect nga po na example nito sa Psalm 23, Pastor Eugene. Kasi sabi niya, He is our good shepherd. Wala po tayong kakulangan, pagkukulang, lahat provided. Amen. Kaya sa ating tithes and offering po, tayo po, kami din po mag-asawa, ay dinidisiplina ng Panginoon sa aspeto na yan. Pero glory to God po, hallelujah. Sa tulong po talaga ng banal na Espiritu, minsan kino-convict tayo Minsan, sis, ganyan. Hallelujah. Kaya I praise God. Amen. Now, balik pa, before po tayo mapahaba at may meeting pa po tayo.
Balik po tayo dito. Number 2, purpose of God's discipline. Sabi po dito sa verse 10, they discipline us for a little while. Saglit lamang daw po. While as they thought best. But God discipline us for our good in order that we may share in His holiness. Dito po, alam natin, He loves us so much that He will do whatever is necessary to make us holy because He is holy. God's discipline comes with His great love for us. It is a token of His adoption of us as children through our Lord and Savior Jesus Christ. He loves us too much to allow us to remain in our sin. God's purpose in disciplining us is for our own good, our holiness. And the ultimate goal of our Father in heaven for us, His children, is to sanctify us through the pain, the struggles, and difficulties we have in life until we are being conformed, saan daw po? To the image and likeness of Jesus Christ. So ito ho yung ultimate goal ng Panginoon, kaya ho tayo ay dinidisiplina niya. Na pagdating ng panahon, no, pag napagtagumpayan po natin lahat yan, magiging katulad po natin. Kasi yun naman po ang goal natin, to be more like Christ. Amen? Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak niya. Hallelujah. And the Lord continues to work with us. We are, kung naalala niyo po, no, yung sa the potter's, ano yung sa kanta? Potter's hand. We are like clay in the hands of the potter. We are being molded to be more like Jesus Christ. That is the ultimate goal why we go through difficulty and testing. Just how gold being refined through fire. Amen. And sabi po dito sa 1 Peter chapter 1 verse 7, that the trial of our faith being much more precious than of gold, that perisheth through though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. So, punta naman po tayo sa number 3 na points. A response to the divine discipline of God. Ano po ba ang ating dapat na attitude towards yung pagdidisiplina sa atin ng ating Panginoon? Knowing who we are, that we are sons and daughter of the Almighty, and knowing that because He loves us, He disciplines us, we have to welcome the divine discipline of God through suffering and pains. I-welcome daw po natin. Amen? Kasi alam po natin bakit tayo dinidisiplina ng Panginoon. Sabi nga po dito, sa James chapter 1 verses 2 to 4, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect, complete, lacking in nothing. So, no matter what happens po, we have to trust God. Sabi nga po sa Psalm 119, verse 165, great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. Sabi din po dito sa Romans 8:38, I am convinced that nothing can separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the power of hell can separate us from the love of God. Amen? No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Hallelujah, hallelujah. Yung author po ng libro na ito, he is encouraging us to press on and not to give up. Ito yung sinasabi niya throughout this letter. When suffering comes, instead of resenting God, it is wise to examine ourselves. Paano po daw ang attitude natin when we go through sufferings? We have to examine ourselves and to repent of any known sins. Hallelujah.
And sabi po nga po dito, no discipline seems pleasant at the time but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. And ano po, no? May we learn not to despise yung ating pagdidisiplina ng Panginoon, but rather po maging encouraged po ito sa atin. Ang pagsubok po natin sa pananampalataya sa Panginoon ay isang blessing. Dapat daw po ay ipagpasalamat. Biyaya daw po ito na dapat natin be grateful to God. Sabi nga po ni Job sa Job 5:17 to 18, "Blessed is the one whom God corrects, and so do not despise the discipline of the Almighty. For he wounds, but he also binds up. He endures, but his hands also heal." Nabanggit naman na lamang din po natin si Job. Alam naman po natin lahat, aware po tayo ang nangyari kay Job. Amen? Siya po ay, ang sa kanya, righteousness. Sabi nga po ang sa kanya ng Panginoon. Amen? Pag-usapan po natin siya in light of how yung response natin sa disiplina ng Panginoon, the divine discipline of the Lord. God corrects us when we sin. Amen? And how? Through sufferings. Sufferings, pains. Pero po dito po sa case ni Job, parang ipinapakita po na sometimes suffering is not a result of our sin. Kasi sabi nga po dito, si Job daw po ay very good. Amen? Sabi po dito ng Lord. And sabi nga po ng mga kaibigan niya, you are suffering because baka may sikretong kasalanan ka, may tinatago kang kasalanan. Amen. However, alam po natin lahat that was not the case. Amen. In fact, nakakatuwa po, nirecommend pa siya ni Lord kay Taning. Amen. Ganun po kalaki yung ng Panginoon sa kanya. Amen. Pero God recommended Job because of his uprightness, sabi nga po dito. Pero kung pag-uusapan po natin to, bakit inalaw ni Lord yung nangyari sa kanya? Hindi upright nga siya, walang nabanggit pagkakamali. Ang tindi nga po ng ginawa, ini-strip po ni Lord. Namatay po yung kanyang pamilya, nawalan po siya ng mga ari-arian, siya po ay nagkasakit. Amen. Pero kung titingnan niyo po, yung sabi niya, blessed is the one whom God corrects. Kita po natin yung heart ni Job. Amen. Sabi niya, blessed. Nagdadaan na siya sa lahat, madami nang nawala sa kanya. Pero sabi niya, blessed is the one whom God corrects. So do not despise the discipline of the Almighty. Amen. Bakit po niya inalaw kay Job ito? Una po, to refine Job's righteousness and parang testing of kanyang faith and trust sa Panginoon. Pero alam po naman natin after kung anong nangyari. Amen. After all nang nangyari, siya din pa rin po ay nanatiling tapat at naglilingkod, nagpapasalamat sa Panginoon. So tayo po ay nasa conclusion na. Amen. Glory to God. So ang ating conclusion po, let us endure hardship because we know why we go through it. Sabi po sa verse 12, therefore strengthen your feeble arms and weak knees. Ano po bang ibig sabihin? Kasi po, di ba, pagka halimbawa tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, parang napapagod ka na, so nakaganyan ka na. Nakaluhod ka na. Amen? Sabi po niya dito, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet so that the lame may not be disabled, but rather be healed. Verses 12 and 13 return to yung sa metaphor of race. The picture is of a runner showing fatigue in his hands and knees. Pagod na po siya. Wala na po siyang energy tumakbo. He needs to keep his mind on the finish line. And ganun din po sa atin, we have to set our mind yung natapos ng ginawa ng Lord sa atin. Amen? Kasi sabi po niya, nung pinako po siya sa krus, it is done. Ang kailangan na lang po natin gawin ay we have to take heed na lang po sa kanyang mga correction, sa kanyang directions. Amen? Yun na lang po ang kailangan natin gawin. Hallelujah.
And therefore, since sabi nga po dun sa unang-unang verses po ng Hebrews chapter 12, therefore, since we are surrounded by great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. This passage does not only talks to us who already belong to the family of God. Itong passage na ito, the Hebrews chapter 12, hindi lang po sa atin na mga tumanggap na kay Lord. Ito din po ay na tawag nito, para sa mga hindi pa belong sa family of God. And this is an invitation sa mga ating mga nanonood. This is an invitation for everyone na may panahon pa. And God is talking to you right now. Sabi niya, anak, come. Tanggapin mo si Jesus Christ as your Lord and Savior para ikaw ay mapabilang. Kasi yun lang naman po ang way na tayo ay mapabilang sa family of God. Through Jesus Christ. Wala na pong iba. Amen? Sa Kanya lamang po. Hallelujah, hallelujah. He disciplines, sabi ko nga po kanina, He disciplines us but not punish. Magkaiba po yun. Kasi ang punishment po, yung punishment po that we deserve, He has laid it upon Himself na. Amen. Nung tinanggap na po natin si Jesus as our Lord and Savior, ay yung punishment po na yun parang inako na niya, so wala na. Pero, sa mga hindi pa po tumatanggap sa Kanya, hindi po ako nananakot, pero yun po ang katotohanan. Yung punishment na yan is still upon those, amen, who haven't received Jesus Christ yet. Pero hindi pa po huli ang, kaya po na sinabi ko, hindi pa po huli ang panahon. Hindi pa po huli ang lahat. Habang po tayo ay buhay, tayo po ay kinakausap, kinakalabit po ng Panginoon, anak, halika. Gusto kong mapabilang ka sa aking pamilya. I want you to be a child of mine. Kaya po sa mga nanonood, buti po sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi kung titignan niyo po si Jesus, He is equal with God. And yet, siya po ay, pag pinag-uusapan talaga yung ginawa ni Lord, nakakaiyak, sino hindi naiiyak. Amen? Kasi God siya, anak siya, anak siya ng Panginoon. He's, yung Trinity, equal sila. Pero, tinanggap niya yun. Nung nga pong nung nasa Garden of Gethsemane siya, sabi niya yun doon, Father, if it's possible, take this cup away from me. Pero nanaig ho yung obedience niya sa Ama. Amen. But not your will. Not my will, but your will be done. Ganun po tayo, kamahalang Panginoon. Kaya sa mga nanonood po sa atin online, sa aking mga magulang, sa mga kapatid, ang Lord po ay kumakatok sa puso ninyo ngayon to accept Him as your Lord and Savior habang po may panahon. Kasi alam naman po natin ang kaparusahan ng ating pagrebel po kay Lord. May punishment po yan. Alam po natin kung saan tayo mapupunta. And nasa atin po lahat. Nasa atin po yung desisyon kung saan po tayo. Amen? Kung kay Lord ba tayo o dun sa kabila. Kaya mga kapatid, kahit ba? Amen. Sa likod. Sabi nga po, sabi po ng mundo, may kasabihan po tayo, yun Casey, yung YOLO? Ano ba yun? You only live once, sabi po. Kaya enjoy na, magpakasaya ka, gawin mo kung anong gusto mo. Hindi po totoo yan. Kasi po, may eternity. May eternity po tayo. Pag-isipan po natin yan. Isipin po natin yan. May eternity. And we have to choose saan po talaga tayo. Si Lord, kay Lord po ba tayo? We have to repent. We have to accept Jesus Christ and repent yung mga kasalanan natin.
Yung truly repent and truly yung tanggapin mo siya. Amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Maraming salamat po sa mga nakikinig sa atin online. And sana po may napulutan kayong aral dito sa aking na-share. And yun lang po. We fix our eyes on Jesus. Kahit ano man pong nangyayari sa paligid natin, sa buhay natin. Fix our eyes sa Kanya lamang. Kasi siya lahat ang kailangan natin sa buhay. Sabi nga po, di ba, siya yung provider natin, siya yung healer natin, siya din yung peace natin. So wala na ho tayong ibang kailangan sa mundo, wala na ho tayong ibang kailangan sa buhay natin. Siya lang. Amen? And yung happiness po, yung joy na hinahanap po natin, hindi po natin siya matatagpuan sa kung saan-saan. Kundi sa Kanya lamang po, yung true joy. Amen? Kaya lapit po tayo sa Kanya. Hallelujah. So, maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay tumayo and manalangin. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po sa iyong salita. Thank you, O Lord God, for the love na ipinor out mo sa aming lahat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God, na there is nothing that separates us from your love. And O Lord God, maraming salamat, O Lord God, kasi ginawa mo na lahat. Wala na ho kaming ibang kailangan gawin, kundi i-surrender po ang aming buhay at sumunod sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal, sa sakripisyo ng aming banal na tagapagligtas na sa Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. And Lord, as we continue, Father God, Lord, tulungan mo kami na magkaroon ng right attitude. Maunawaan ho namin, Lord God, na sa tuwing kami ay nagdadaan sa kung anumang klase ng pagsubok sa buhay, kami po ay minamahal po ninyo. Lord, maraming salamat po sa disiplina na iyong iginagawad po sa aming lahat. Kasi po alam po namin na ito ay kailangan upang maging unti-unti, O Lord God, maging kawangis ka namin. Hallelujah, hallelujah. Lord, sa mga kapatid ko na nanonood, Lord, touch them right now. May mga pinagdadaanan man sila, Panginoon. Lord, let them feel your love. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita. Na, Lord God, yung salita mo, Lord God, ay nagpapalaya. Amen. Hallelujah, hallelujah. Lord, we just wanna submit to you, O Lord God. Lord, ano mo yung aming mga puso, Panginoon. Buksan mo, examine mo, O Lord God, and kung ano man po, Panginoon, ang hindi ka nais-nais, O Lord God, Lord, reveal it to us. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat. Maraming salamat na ginagawan mo kami lagi ng paraan. Maraming salamat, Panginoon, na hindi ka nagbabago, Panginoon, sa pakikitungo mo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Wala ho kaming masampi, kundi pagpapasalamat, pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ikaw po ay napakabuti. Ang kabutihan mo hindi nasusukat, Panginoon, sa mga pagsubok sa buhay namin, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hindi ho yun nasusukat sa mga sakit, karamdaman, Panginoon. Kami po ay yung minamahal. And this, everything, O Lord God, will be revealed to us. And kaya huwag ho tayong panghinaan ng loob. Hallelujah, hallelujah. Lord, we give you praise, we give you glory, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po.
Salamat sa pagpapatama ng pagmamahal, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, na lumakad sa iyong will sa aming buhay, Panginoon. Thank you, O Lord God, for your